Mabagyong gabi sa New Jersey at ang mga pulis ay nagbabantay sa kalsada sa labas ng lungsod, may hinahanap na kriminal. Pinahinto nila ang mabilis na truck at lumapit ang pulis sa driver para humingi ng ID, ngunit walang maipakita ang driver. Sinuri ng iba pang mga pulis ang likod ng truck at laking gulat nila nang makita ang napakaraming mga aso. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa himpilan ng pulisya ang psychiatrist na si Evelyn, upang suriin ang driver at magdesisyon kung ikukulong siya o ipapadala sa mental institution. Pagpasok niya sa selda, nakita niya ang driver na naka-wheelchair at napansin niya ang sariwang sugat. Lumingon ang tao at nalaman ni Evelyn na siya ay drag queen, lalaking ginagaya ang pananamit ng babae at gumagamit ng makeup para sa pagtatanghal, na nagngangalang Doug, na nagpaliwanag na ang mga aso sa truck ay mga anak niya. Pagkatapos ay kinumbinsi siya ni Evelyn na ibahagi ang kanyang kwento. Si Doug ay lumaki sa mahirap na pamilya. Ang kanyang ama na si Mike ay nag-aalaga ng mga aso para sa labanan, at ginugutom niya ang mga aso ng ilang araw bago ang bawat away upang gawin silang mas agresibo. Gumagamit din si Mike ng anumang dahilan para saktan ang asawa at si Doug, lalo na nang subukan nilang pakainin ang mga aso. Mahal ng kanyang ama ang nakatatandang anak na si Richie dahil nagmana ito sa kanya. Ang mga aso ay agresibo sa panahon ng labanan, ngunit mahal nila si Doug, na umuupo sa tabi ng hawla upang kausapin sila at alagaan, kung minsan ay nagtatago pa ng pagkain para sa kanila. Sa kasamaang palad, isang araw ay nahuli siya ni Richie at nagsumbong kay Mike na pinagalitan si Doug habang kumakain. Inamin ni Doug na mas gusto niya ang mga aso kaysa sa sarili niyang pamilya, kaya kinaladkad siya ng galit na ama at itinapon sa kulungan kasama ang mga aso, na agad namang lumapit sa kanya para yakapin at i-comfort siya. Mula noon ay nabuhay si Doug sa loob ng hawla, kabilang ang panahon ng nagyeyelong taglamig, kumakain ng anumang tira-tira na itinatapon sa kanya ng ama. Isang araw, dinalhan siya ng ina ng ilang mga lata at sinabi sa kanya na ilibing ang mga ito upang itago. Pagkatapos ay sinabi ng ina na tatakas siya dahil buntis siya at nais niyang bigyan ng mas magandang buhay ang sanggol. Sinabi ni Doug sa kanyang ina na hindi siya nagagalit para dito. Maya-maya, naglagay si Richie ng karatula sa hawla na nagsasabing, sa ngalan ng Diyos, at sinabing ang pag-alis ng kanyang ina ay kasalanan ni Doug. Gayunpaman, napangiti si Doug dahil nakita niya ang sign na nakatalikod at nabasa ang salitang dog. Pagkatapos umalis ni Evelyn para sa araw na iyon, ipinakita sa isang flashback kung ano ang nangyari bago ang pag-aresto kay Doug. Isang lalaking nagngangalang Juan ang pumasok sa abandonadong gusali at natagpuan ang Doberman na nagbabantay sa pasilyo. Nagtanong siya tungkol sa dogman, at bumukas ang pinto patungo sa lihim na silid ni Doug, na medyo maayos kung isasaalang-alang ang pangit na kalagayan ng gusali. Si Juan ang nag-install ng lahat ng kamera ilang buwan na ang nakakaraan. Ngayon ay binigyan niya si Doug ng tuta na natagpuan ni Martha, isang matandang babae na namamahala sa lokal na laundry shop kung saan nagpapalaba ng damit si Doug. Ipinaliwanag niya na ang isang gangster na kilala bilang executioner ay nangingikil ng pera mula sa mga tindahan bawat linggo, ngunit hindi na siya mabayaran ni Martha at napilitan magbenta ng importanteng ari-arian ng pamilya. Sinabihan siya ni Doug na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala. Maya-maya, nagbihis si Doug bilang byuda at naghintay sa kalye malapit sa club kung saan tumatambay ang mga gangster. Nagpadala siya ng maliit na aso sa loob na may telepono sa bibig, at ibinigay ng aso ang telepono sa executioner bago ito tumunog. Sinagot ng gangster ang tawag habang pumasok naman ang mas malaking aso sa club at biglang kinagat ang pagkalalaki ni executioner, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sinabi ni Doug sa lalaki na huwag gumalaw o ang aso ay makakagawa ng permanenteng pinsala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niyang tigilan ng executioner ang panggugulo kay Martha o tutuluyan ng aso ang paglamon sa kanyang pagkalalaki. Sumang-ayon ang executioner sa kasunduan at sa sandaling tumakbo ang mga aso palabas ng bar, inutusan niya ang mga tauhan na habulin sila. Sa kasalukuyan, sumapit ang umaga at binisita ni Evelyn ang bahay ni Doug habang ang mga pulis ay nangongolekta ng ebidensya. May mga katawan at dugo sa buong lugar, idagdag pa ang mga butas ng bala. Pagkatapos kunin ang ilang bagay, bumalik si Evelyn sa istasyon, kung saan si Doug ay nakapaglinis ng sarili at nakapagpalit na rin. Nagpasalamat si Doug sa pagdadala ng kanyang mga gamit at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Kinailangan ng maliit na Doug na manirahan sa hawla ng maraming buwan, at natuto mula sa mga magazine na nakita niyang nakatago sa likod ng tabla, na malamang na iniwan ng kanyang ina.
Isang araw nanganak ang isa sa mga aso, kaya itinago ni Doug ang mga tuta mula sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Richie at sinabi sa kanyang ama na agad na lumabas na may dalang baril at handang iligpit ang mga tuta. Agad na kumapit si Doug sa pinto ng hawla at sinimulang pigilan si Mike habang ang mga aso ay tumatahol at umuungol. Galit na galit, binaril ni Mike si Doug sa pinto at bumagsak siya. Tinamaan ng bala ang kanyang kamay at nawalan siya ng daliri, pagkatapos ay tumalsik ang bala at tumama sa gulugod ni Doug. Sa pag-aalala na maaari itong umabot sa aktwal na kamatayan, dinala ni Richie si Mike sa loob pagkatapos maghulog ng panyo para kay Doug. Hindi gaanong makagalaw, binalot ni Doug ng panyo ang dumudugong kamay at nilagay ang putol na daliri sa loob ng maliit na supot. Pagkatapos ay kinuha niya ang magazine at ipinakita sa aso ang larawan ng sasakyan ng pulis habang ibinigay ang supot na may daliri. Sinabihan ang aso na lumabas sa butas na dulot ng pagbaril at hanapin ang mga pulis. Tumakbo ang aso bitbit ang supot sa bibig at tumawid sa bayan hanggang sa makakita ng sasakyan ng pulis, kung saan ito ay umupo hanggang sa mapansin ito ng mga pulis. Di nagtagal, pinalibutan ng grupo ng mga opisyal ang bahay ni Doug at pumasok sa loob. Natagpuan ang kawawang bata sa hawla at si Richie ay nakakapit kay Mike na natatakot sa loob ng bahay. Mabilis na dinala ng ambulansya si Doug, ngunit hindi inalis ng doktor ang bala. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Doug kay Evelyn na sa pamamagitan ng mga suporta sa binti, maaari siyang maglakad ng kaunti, sapat lamang upang magawa ang mga bagay tulad ng pag-akyat sa kama. Kaya niyang tumayo pero ilang segundo lang. Hindi inalis ng mga doktor ang bala dahil kapag ginalaw nila ito, tiyak na magiging lumpo siya habang buhay, na mapanganib din sa tuwing tumatayo si Doug. Si Mike ay binigyan ng 20 taon na sentensya, ngunit nagpakamatay ito makalipas ang 2 linggo. Si Richie ay sinintensyahan ng 12 taon at nakalaya pagkatapos ng 8 taon para sa mabuting pag-uugali. Sa araw na siya ay nakalaya, may ilang aso na naghihintay sa kanya sa labas ng bilangguan at nagsimulang sumunod sa kanya. Habang naglalakad si Richie sa bayan, lalong dumarami ang asong sumusunod sa kanya hanggang sa tuluyang mapansin sila ni Richie. Sinubukan niyang tumakas sa eskinita, ngunit tumalon ang mga aso sa kanya at nilapa siya hanggang sa mamatay. Matapos siyang makalabas sa ospital, ipinadala si Doug sa ampunan ngunit hindi siya nagkaroon ng kaibigan. Ang ibang mga bata ay palaging naglalaro sa labas, habang siya ay nananatili sa kanyang wheelchair sa silid-aklatan at nagbabasa ng libro. Ang tanging tao na nakipagkaibigan sa kanya ay si Salma, ang una at tanging pag-ibig ni Doug. Siya ay dalagita na tumutulong sa bahay ampunan at humahanga kay Shakespeare. Dahil narinig niyang mahilig din magbasa si Doug, ipinakita niya sa kanya ang lahat ng paborito niyang libro at kinumbinsi pa siya na gumawa ng maliliit na dula para sa iba pang mga bata. Karamihan sa kanilang mga props ay mura o gawang kamay, ngunit gumaganap sila ng buong puso at hilig sa pag-arte, kaya nagustuhan ito ng ibang mga bata. Masayang-masaya si Doug sa pagbibihis at talagang nasisiyahan sa pagtuturo sa kanya ni Salma kung paano mag-makeup dahil nakakatulong ito sa kanya na maging sinuman ang gusto niya. Si Salma ay matalino, malikhain, at may kakaibang pananaw sa mundo na naging dahilan upang mabilis na nahulog ang loob ni Doug sa kanya. Sa kasamaang palad, isang araw ay umalis siya sa ampunan upang ituloy ang career sa pag-arte, at sa mga sumunod na taon, kinokolekta ni Doug ang bawat artikulo ng balita na makita niya tungkol sa kanyang mga dula, maingat na inilalagay ang mga ito sa kanyang scrapbook. Sa kalaunan, si Doug ay nasa hustong gulang na at nag-aral ng kolehiyo sa pamamagitan ng mga online na kurso, nakapagtapos ng bachelor's degree sa Biological Sciences at nakakuha ng trabaho sa dog shelter. Nang tuluyang makarating si Salma sa Broadway, pinuntahan siya ni Doug at sinubukang lumapit sa entablado, ngunit lahat ay nakatayo at hindi siya makalapit. Mabuti na lang at pinayagan siya sa backstage, at agad siyang nakilala ni Salma. Tuwang-tuwa ito nang makita siya at na-appreciate ang dala niyang bulaklak, ngunit lalo itong natuwa nang iregalo sa kanya ni Doug ang scrapbook. Sa sobrang tuwa ni Salma ay pinasalamatan siya ng halik, dahilan para tumaas ang pag-asa niya. Aaminin na sana ni Doug ang nararamdaman niya nang biglang pumasok ang direktor at pinuri rin ang scrapbook. Nalungkot si Doug nang marinig na ikinasal si Salma sa kanya at malapit nang magkaroon ng anak. Nadurog ang puso, binati sila ni Doug at bumalik sa shelter, kung saan siya ay tumayo upang sumigaw at sinuntok ang kulungan upang ilabas ang lungkot. Tumahol ang mga aso at nang bumagsak siya sa sahig, isang aso ang nagsikap na maalis ang lock hanggang sa mabuksan nito ang hawla,
dahilan para makalabas ang lahat ng aso na agad na yumakap kay Doug para i-comfort siya. Pagkatapos, ginupit ni Doug ang kanyang buhok bilang simbolo ng paglimot. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang lalaki mula sa gobyerno upang ipaalam sa kanya na isasara nila ang shelter sa kadahilanan na pagbawas sa budget. Ipinaliwanag ni Doug na ang budget ay ibinabawas bawat taon mula noong siya ay kumuha ng trabaho at napanatili niya ang shelter dahil siya ay nabubuhay sa mga donasyon, kaya ang tanging pondo mula sa munisipyo ay ang mismong gusali. Nakaramdam na nahuli, inamin ng mga lalaki na ang lugar ay ibinenta sa isang developer para kumita. May hanggang Lunes na lang si Douglas para umalis, at sinabi na ang mga aso ay ipapadala sa ibang shelter. Gayunpaman, pagdating ng Lunes, nakita ng mga awtoridad na wala ng laman ang gusali dahil tumakas si Doug kasama ang mga aso. Iyon ang araw na lumipat si Doug sa abandonadong gusali, kung saan gumugol siya ng oras sa pagbabasa sa kanyang mga aso na itinuturing na pamilya. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang maghanap ng trabaho, ngunit tinanggihan siya ng lahat dahil sa kanyang wheelchair. Isang hapon, pumunta si Doug sa club na naghahanap ng barman at dumating sa tamang oras para panoorin ang rehearsal ng mga drag queen, na agad na nagustuhan ang kanilang mga costume at sining. Sinabi ng may-ari kay Doug na nakakuha na siya ng barman, ngunit inihayag ni Doug na gusto niyang magtanghal sa halip na binanggit ang kanyang karanasan. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga tao ay hindi magiging interesado sa pagtatanghal ng naka-wheelchair, kaya tumayo si Doug sa upuan at ipinaliwanag na kaya niyang tumayo para sa buong kanta. Ang mga reyna ay labis na humanga at natuwa sa kanya, kaya kinumbinsi nila ang may-ari na bigyan ng pagkakataon si Doug. Sa sumunod na Biyernes, tinulungan ng mga reyna si Doug sa damit, make-up, at wig para sa kanyang pagganap. Sa kagustuhang magkaroon ng magandang impression, inalis niya ang mga pangsuporta sa binti at hiniling sa mga bagong kaibigan na maging handa sa pagsalo sa kanya kapag siya ay tapos na. Tinulungan siya ng mga reyna na makarating sa entablado at naghintay siya sa likod ng kortina, na bumukas nang ipakilala siya bilang Edith Piaf. Nagsimulang kumanta si Doug ng French habang gumagawa ng bahagyang paggalaw gamit ang mga kamay, at parehong nabighani ang publiko at ang mga katrabaho niya sa kanyang boses. Narinig ng lahat ang masidhing emosyon sa lyrics, at sa wakas, nagpalakpakan ang lahat at nag-cheer para kay Doug, na nagnanais ng higit pa. Ang kurtina ay nagsara at ang iba pang mga reyna ay sumugod upang saluhin si Doug bago siya mahulog. Mula noon, pinayagan si Doug na magtanghal sa club tuwing Biyernes ng gabi. Hindi ito sapat para sa lahat, kaya nagsimula si Doug ng serbisyo gamit ang mga aso upang proteksyonan ang mga taong walang karamay sa buhay. Binigyan din niya sila ng karagdagang tulong kapag kailangan nila, na nagpapahiwatig ng mga ilegal na aktibidad tulad ng ginawa niya sa executioner. Isang araw habang siya ay nagluluto, kinuha ng mga aso ang anumang sangkap na kailangan niya mula sa pantry, at napagtanto ni Doug na magagamit niya ito upang gawin ang tinatawag niyang patas na pamamahagi ng kayamanan. Ang pinakamaliit na aso ay pumapasok sa mga bahay ng mayayamang tao sa pamamagitan ng mga bintana o kisame na naiwang nakabukas dahil sa kanilang maliit na sukat. Pagkatapos ay bubuksan nito ang mas malaking daanan upang ang lahat ng iba pang mga aso ay makapasok din. Magkakasama silang nagnanakaw ng lahat ng alahas na maaari nilang dalhin at walang sinuman ang naghinala na mga hayop ang gumagawa nito. Naging maayos ang mga bagay ng ilang sandali hanggang sa isang araw, naisip ng mayamang babae na ipatawag ang ahente ng insurance na si Ackerman, na sa una ay inakala na sinusubukan niyang gumawa ng pandaraya sa insurance. Ang bawat bintana at pinto sa bahay niya ay nakalak maliban sa maliit na bintana ng banyo, idagdag pa na ang kanyang mga aso ay hindi man lang tumahol. Gayunpaman, ibinigay sa kanya ng ginang ang security footage, at nang simulan ni Ackerman na panoorin ito, nakita niya ang isang aso na tumatakbo palabas na may nasa bibig nito. Tila kabaliwan ito, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang iba pang kakaibang mga kaso noong nakaraang ilang buwan at sinuri rin ang iba pang mga record. Laking gulat niya nang matuklasan na ang parehong mga aso ay palaging nasa screen at sila ay binaliwala ng iba pang mga ahente bilang mga asong gala. Sa partikular na record, napansin ni Ackerman ang lalaki na nagpapanggap na gwardya na naghihintay sa mga aso sa tabi ng truck. Sinuri niya ang plaka ng sasakyan at natagpuan ang profile ni Doug, sa kalaunan ay natuklasan niyang nagtatrabaho siya sa club. Isang Biyernes ng gabi, dumalo si Ackerman sa pagtatanghal ni Doug at sa kanyang pagkabigla, suot niya ang isa sa mga ninakaw na kwintas. Pagkatapos ng palabas, pumunta si Ackerman sa dressing room na may dalang bulaklak na nagpapanggap na tagahanga ni Doug.
Niyaya niya siyang lumabas para sa hapunan, ngunit tinanggihan siya ni Doug dahil kailangan niyang umuwi para pakainin ang kanyang mga anak. Nang umalis si Doug sa bar, lihim na sinundan siya ni Ackerman. Nang pumasok siya sa lumang gusali na may dalang baril, binalaan ng mga aso si Doug, na agad namang inutusan sila na magtago. Natagpuan ni Ackerman ang Doberman na nagbabantay sa pasilyo at nagbabalak na barilin ito, ngunit sa sandaling iyon ay binuksan ni Doug ang pinto at sinabi sa kanya na ang alahas ay nasa safe. Nang makuha niya ang kahon, umupo si Ackerman para tingnan kung nasa loob ang lahat ng alahas, at ginamit ni Doug ang pagkakataong utusan ang kanyang mga aso na patayin siya. Ngayon na napatahimik niya ang ahente, ikinwento ni Doug kung bakit siya naaresto. Kinagabihan pagkatapos tulungan ni Doug si Martha, natagpuan ni Executioner, at ng kanyang gang ang abandonadong gusali dahil binugbog nila si Juan hanggang sa magsalita ito. Nang matiyak nilang nasa tamang lugar sila, pinatay nila si Juan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Ang tunog ay nag-alerto kay Doug ng kanilang pagdating at sinabi niya sa mga aso na pumunta sa posisyon para sa digmaan habang kinuha niya ang armas mula sa koleksyon. Hindi pinansin ni Executioner ang Doberman at sinimulang barilin ang bakal na pinto ngunit walang nangyari habang si Doug ay tumakas sa makitid na nakatagong pasilyo. Sa sandaling iyon, isang maliit na aso ang tumakbo sa pasilyo at sinundan siya ng lalaki sa butas, para lamang hilahin siya ng mas malalaking aso at pinatay siya. Pagkatapos ay naghiwalay ang gang at nagsimulang sundan ang iba't ibang aso na patuloy na naglalakad sa pasilyo. Sinundan ng lalaki ang aso sa banyo kung saan basa ang sahig, at ang aso ay naglabas ng cable para kuryentehin siya. Sinundan ng isa pang lalaki ang chihuahua sa locker room at nang makalapit siya, binaril siya ni Doug mula sa kabilang dingding. Isang lalaki ang nakapasok sa maling silid at natagpuan ang sarili na napapaligiran ng malalaking aso na agad na nilapa siya hanggang sa mamatay. Habang hinahabol ang maliit na aso, isa pang lalaki ang nahulog sa loob ng nakatagong hukay, at nang subukan siyang tulungan ng kaibigan, itinulak din siya ng aso. Pagkatapos ay lumapit si Doug at pinagbabaril silang dalawa. Sa pasilyo, isang lalaki ang nakatapak ng bitag at naiwang nakasabit sa kisame na agad na kinagat ng aso. Nahulog din sa bitag ang isa pang lalaki sa malapit at kinagat din. Nagsimulang kabahan ang executioner at inutusan ang mga tauhan na dalhan siya ng mas mahusay na sandata. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Doug sa pader na nagpabagsak ng ilang lalaki. Nang bumaril ang executioner, isang bala ang nakapinsala sa likod ni Doug bago siya nakadapa. Gumapang siya sa sahig at tinahak ang makipot na pasilyo upang bumalik sa kanyang kwarto habang ginamit ng executioner ang mas malaking sandata upang tuluyang buksan ang pinto. Pumasok siya sa loob at sinubukang barilin si Doug para lamang matuklasan na naubusan siya ng bala, at ginamit ng mga aso ang pagkakataon upang patayin siya. Pagkaraan, nakatakas si Doug kasama ang kanyang mga aso sakay ng truck at doon sila nahuli ng mga pulis. Habang naghihintay si Doug sa sasakyan ng pulis, binigyan niya ng senyales ang mga aso at agad silang tumakbo palayo. Sa kasalukuyan, sinabi ni Evelyn kay Doug na sapat na ang narinig niya at umalis. Pagkatapos ay nanigarilyo si Doug malapit sa bintana at ngumiti nang marinig niya ang asong umuungol. Naghihintay pala sa labas ang kanyang aso, at sa tunog ng alulong, lahat ng iba pang aso ay dumating din sa lugar. Habang nagpapalit si Doug gamit ang mga dinala sa kanya ni Evelyn, pumasok ang mga aso sa istasyon at tinakot ang bantay sa harap na nawalan ng malay. Pagkatapos ay isang napakapayat na aso ang nagnakaw ng susi at lumusat sa rehas upang ihulog ang susi sa pintuan ni Doug. Pagkatapos, tumakas si Doug at iniwan ang upuan, determinadong maglakad papunta sa simbahan sa kabilang kalye. Hiniling niya sa Diyos na ipasa ang kanyang paghatol at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at doon nalagutan ng hininga. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng lahat ng kanyang aso at ang bawat aso sa bayan ay dumating din upang magpaalam. Samantala, ang Doberman ay pumunta sa bahay ni Evelyn upang protektahan siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.